Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasub siya at narinig niya ang isang tinig na nagsasalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at dinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad ng pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" Tugon niya, "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. "Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nabalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at mga anak ng Israel, at ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.' Pumunta nga si Ananias, pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugon niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas." Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakahalaga ang conversion of St. Paul, ang pagbabagong loob ni San Pablo, na mayroon tayong 3 kwento tungkol dito sa Bible. 2 dito sa aklat ng gawa ng mga apostol at minsan sa sulat mismo ni Pablo sa mga taga-Galacia. Mayroon pa tayong fiesta sa simbahan tungkol sa
pa sa pagbabagong loob ni Pablo. Ito ay sa January 25, the feast of the conversion of St. Paul. Bakit ganun kahalaga ito? Dahil sa mahalagang papel na ginampanan ni Pablo sa paglago ng pananampalataya. Isa siya sa mga naunang dakilang misyonero. Hindi lamang siya nagpahayag sa mga Hudyo. Talagang pinuntahan niya ang mga hintil, ang mga hindi Hudyo. Siya pa nga ang nakipaglaban na ang lahat ng tao ay maaring tumanggap kay Kristo kung manalig lamang sila at magpabinyag. Hindi na kailangan dumaan muna sila sa pagsunod sa mga batas ni Moises na ginagawa ng mga Hudyo. Sa 27 books ng New Testament, 14 ay galing kay Pablo. Ang dakilang Pablong ito ay hindi naman siya personally na nakita o nakilala si Jesus nung si Jesus ay nasa lupa pa. Nagsimula pa nga siyang kinontra ang simbahan. Pero may misyon sa kanya ang Diyos. Mula pang nasa tiyan siya ng kanyang ina. Kaya nagkaroon siya ng espesyal na pangitain tungkol kay Jesus sa daan patungong Damasco. Ito ang nagbago sa kanya. Nakita niya na ang ginagawa niya sa simbahan ay ginagawa niya kay Kristo mismo. Sa pag-uusig niya sa mga Kristiyano, si Jesucristo ang inuusig niya. Nakita niya na si Jesus ay hindi kontra sa katuruan ng mga Hudyo na alam niya at kanyang pinag-aralan. Siya pa nga ang katuparan ng mga pangako sa mga Hudyo. Ang pagtanggal ng kanyang pagkabulag sa panalangin ni Ananias ay tanda ng pagdala sa kanya mula sa kadiliman patungo sa liwanag tungkol sa kanyang pagkakilala kay Jesus. Kaya mula noon, hindi lang sa tumigil na siya sa pag-uusig sa mga Kristiyano, siya na ngayon ang nagpapahayag tungkol sa kanya. Marami mga conversion ay mula sa masamang bisyo patungo sa maayos na pamumuhay, tulad ng conversion ni San Agustin o ni San Camilo de Lelis, o kaya mula sa pagiging matamlay tungkol sa pagiging masigasig tungkol sa pananampalataya, tulad ng conversion ni San Francisco de Assis at ni San Ignacio ng Loyola. Iba ang conversion ni Pablo. Hindi naman siya masamang tao. Matuwid siya sa kanyang pagsasabuhay ng batas ni Moises. Hindi naman siya walang kibo tungkol sa relihiyon. Masigasig siyang Hudyo. Ang kanyang conversion ay tungkol sa kanyang pagkilala kay Kristo. Na kaibigan ay hindi kaaway. Na katuparan at hindi hadlang. Kaya ang kanyang zeal sa pagkontra sa mga Kristiyano ay naging zeal sa pagpapahayag ng mensahe ng mga Kristiyano. At siya ay pumunta sa maraming mga bansa upang magtatag ng simbahan sa mga hintil. At siya ang nagmalasakit sa paggagabay sa mga Kristiyano. Makikita natin ito sa kanyang mga liham. Bandang huli, nagbuho siya ng kanyang dugo para kay Kristo. Pinugutan siya ng ulo sa Roma. Talagang si Pablo ay isa sa mahalagang haligi ng simbahan. Salamat o Diyos sa pagpapadala mo sa amin kay Pablo. Hanggang ngayon ay nakikinabang kami sa kanyang mga panalangin mula sa langit, sa kanyang halimbawa na malasakit kay Kristo at para sa simbahan, at sa kanyang mga aral na nasa liham na kasama ngayon ang aming Biblia. Salamat o Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio,
dito sa First Things First.